Bobby Aranyas, sino ba ang may karapatan na mag-lifestyle check kay Kimbo sa dati niyang mga mamahaling gamit na bags na Naku po, milyon-milyon ng prices? Wala po, except siguro yung Office of the Ombudsman. Sa tingin ko, yung pagbibigay ng CI Confidential and Intelligence Fund ay planado. Ayun na nga mga kababayan, tayo ho sang-ayon sa mga obserbasyon na yan nitong si Prof. Malutikia na talagang pagkapanalo pa lang nitong si Marcos Jr. at nitong si Vice President Sara Duterte, pinagplanuhan na ho nitong si Martin Tambalus Romualdez ang paninira dito kay Vice President Sara Duterte. Inggit ho yan eh. Inggit ho ang simulan ng lahat-lahat ng yan. No? Inggit ho kasi hindi matanggap nitong si Tambalus kung bakit mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino etong mga Duterte na to. Kasi iniisip po niya na kaset ang utak nitong si Martin Romualdez na siya ang papalit sa kanyang pinsan. Kaso hindi naman ho yun ang nakikita niya sa ating mga kababayan. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, by the way, magbibigay din ho tayo ng reaksyon dito sa napakagandang pag-aanalisa nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Alam niyo naman ho yung si Atty. Trix, pagkaya ng humimay sa mga issue, talaga naman detalyado. Kaugnay ho doon sa mga inasal ng mga congressman dyan sa House of Representatives noong dumalo ho itong si Vice President Sara Duterte doon sa huling hearing. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, sa mga bago ho dito, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gustong makakita sa ating mga reaction video, kung gusto nyo kayong pinakaunang makakita, i-click nyo lang ho yung join button. At shoutout na ho natin yung ating mga bagong member dito sa PH Update. Una na ho kay shoutout ho, mega love shoutout dito kay Jade Blanco, dito kay Amalia Edwards, mega love shoutout din ho kay Eranyo Makagay, shoutout din ho kay Yakan Banzil, kay Ami Erfe, I am An, Josh Makiza, maraming salamat ho, palakpakan. Thank you ho sa pagpapamember sa PH Update. Napakalaking tulong ho niyan para mas mapaganda pa ho natin ang ating mga reaction video dito sa PH Update. At pag-usapan din ho natin ang mga maiinit na kaganapan ngayon sa social media. Pero unahin na ho muna natin itong kay Prof. Malutikia. Pakinggan natin ang kanyang pag-aanalisa sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Mahusay itong si Prof. Malu. Alam mo, sa politika, wala naman diyang hindi plinano eh. Lahat na nangyayari, planado. Whether they accept it or not, lahat ng nangyayari sa politika, planado. There's no such thing sa politika na yung nagkataon lang o aksidente. Wala hong ganun sa politika. No? Yaang pagnanakaw ng mga nasa pamahalaan ngayon, hindi ho aksidente yan. Yung mga pinagagawa ni Tambalus ngayon, hindi nagkataon dahil nandyan si Vice President Sara Duterte o yung pinsan niya ang nakaupo dyan. Malamang sa malamang matagal na ho talaga nilang plano yan. Hindi ho hindi ho aksidente yung mga nangyayari na yan. Sa tingin ko, yung pagbibigay ng CI Confidential and Intelligence Fund ay planado. Correct. Kasi naniniwala sila na matatrap nila si Vice Presidente Inday Sara. At yun nga ang nangyari mga kababayan. Binigay ho yung Confidential and Intelligence Fund nung patapos na ho ang taong 2022. Tapos ginawa hong issue yun. Nila sumayaw si BP sa indak ni Speaker o sa indak ng sino man dyan sa Kongreso, hindi nun gagawin. Kaya nga ang sinasabi ko, ba't ba iba ang rules para sa Presidente at iba ang rules para sa Vice Presidente? Kaya kung minsan, Admar, iniisip ko, yung pag-grant kay BP, sa tingin ko yung planado eh. Yung pagbigay. Kasi never question yung authorizing power eh. Correct. Who authorized the release of the fund? Marcos ang Presidente. Noong 2022, humingi si BP. Ngayon nakikita nyo na ho ang mga yung sequence of event kung paano ho talagang tirinabaho ng administrasyon. At alam ho ni Marcos Jr., imposible hindi niya ho alam. Imposible hindi niya alam ang plano na yan kay Vice President Sara Duterte. Tayo ay naniniwala ng 100%. Naniniwala ho tayo na alam ni Marcos Jr. ang paninira na yan, nagagawin na paninira kay Vice President Sara Duterte. Noon pa man hong pagbigay ng Confidential and Intelligence Fund na yan. Sa tingin ho natin yun ang suma dyan. Inauthorize ng Presidente. Correct. So, kung inauthorize,
kung mali yung paggamit ko o mali ang pagbigay, shouldn't you question the president who authorized the release? Pero walang ganon. So ako, alam mo sa politika, wala naman diyang hindi plinano eh. Lahat na nangyayari planado. Whether they accept it or not, lahat ng nangyayari sa politika planado. Sa tingin ko, yung pagbibigay ng CI Confidential and Intelligence Fund ay planado. Kasi naniniwala sila na matatrap nila si Vice Presidente Inday Sara. Ang ginawa lang ni Vice Presidente Inday Sara, nagtrabaho. Ginamit niya para ma-set up niya yung institusyon niya. Kasalanan ba niya yan? Kasi may comparison eh. O hindi yan ginawa ng previous Vice President. Ay, hindi mo naman pwedeng ikumpara ang mansanas at orange. Mamaya ho, ikokonekta ho natin yan dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Magbibigay din ho siya ng reaksyon. At sususugan niya ho yung mga sinasabi na yan, itong si Prof. Malutikia, na yung confidential ni VP Sara, ubot yung nagdang administrasyon, yung nagdaang BP, wala namang confidential in intelligence. Bakit itong si Vice President Sara Duterte? Di ba itong si Atrasabante, ginagawa hong issue yung yung confidential fund. Pakinggan ho natin itong si Prof. Malutikia. Napakausay talaga nitong si Prof. Grabe. Di ba, ikumpara mo apples to apples. Ang tanong ko, ginipit ba ni Duterte si Robredo? Di ba siya mismo nagpatigil niyang mga kuha ng impeachment? Ilang beses niya binigyan si Robredo ng chance to prove herself? Twice. Itong mga ito ay kailangang tingnan at i-remember nyo pag pinag-uusapan natin yung comparison ng mga vice presidents. And mas maganda sigurong tingnan ng mabuti kasi ito wala pa silang tugon ukol din dito at mula rito ay hinugot ni VP Sara yung desisyon na wag na niyang depensahan yung kanyang budget. Kasi nga, di ba, sa mga video na-release ng pangalawang Pangulo na hindi nila ni-request, bigla lang tataas. Di ba? Kakaiba ito sa ibang mga pagdinig, paghimay sa proposed budget ng bawat ahensya kasi binubusisi ng husto. Bakit ganito yung proposal mo? Bakit ganyan? 'Di ba? Wala namang sinasabi during sa mga pagdinig na, oy, dagdagan namin yan. Magugulat na lang mismo yung opisina na biglang pagtaas. Bakit? Wala pang malinaw na paliwanag ukol dito ang Kamara. And kung kaya pala nila itong gawin, ano pang purpose kung bakit meron pang mga pagdinig at paghimay? Kaya siguro dito sumandal ang Pangalawang Pangulo na may kapangyarihan pala kayo na mag-decide na kahit na wala sa aming proposed budget, kaya nyong dagdagan. Kahit hindi namin hihingi. At yun nga yung question ko sa DBM. Ang DBM, may ceiling yan. Di ba may DBCC? O, kunyari, ang hiningi mo, 10 million, nag-breach ka ng ceiling mo, ang kaya lang namin ibigay 8 million. O, ang lahat ng mga ahensya, every budget cycle, sinasabi, ay, nakat po kami, baka po pwedeng i-restore yung cut. Ito malala. Walang line item, pinagsama-sama para may unprogrammed appropriation. At yung unprogrammed appropriation, yun ang kailangan nilang ilabas publicly. Kasi makikita mo listahan lahat yan ng projects. Okay? Yung sinasabi natin pork, wala na daw pork. O, let's say, it's a list. No? Kaya nga nasa ahensya. At pag tinignan mo ang DPWH budget, lahat yan project ng mga congressman at senador. Grabe, nakakayaw. Kasi para ho doon sa mga re-electionist na congressman at senador, makapagpa-epal ho sila. Diba? Ito, comment lang ho kayo sa baba ha. Kung merong winawasak na maayos na daan sa inyo. Yung tipong okay naman ang daan, wala naman problema, pero walang humpay ang pagbutas nila dito. Alam niyo ho ba dahilan bakit merong ganyan? Matagal na hong paulit-ulit yung problema na yan. At hindi ho natin nakikitang mariresolve yan sa lalong madaling panahon dahil ang mga nakaupo,
mga crocodile. At yan lang ho, ang galing ni Congressman, grabe, pinapaayos niya yung kalsada. Ang galing naman nitong si ganito, ni ganyan. Ganun ho gustong mangyari nitong mga politiko na to. Kaya pagka hindi ho tayo nagkaroon ng tunay na pagbabago, RevGov, talagang didismantle natin itong bulok na sistema na to. Para sa atin, bulok ho talaga eh. Kasi maiikutan ng mga buhaya yung sinasabi ni Kong Dante. Sang-ayon naman tayo doon. Kumbaga, ah, i-repair ho natin. Pero pangkabuuan, rig ho talaga itong ano na to, itong mga rules sa ating bansa. Yung mga mayayaman, sila lang yayaman. Yung mga mahihirap, sila ho lalong maghihirap. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin, tayo ayan na naman. Ayan na naman na sinasabi natin. Rice price, expected drop by October. Nag-umpisa ho yan, July. Tapos, August. Tapos, September. Ngayon, October na ho. Baka matatapos ho ang taon na to, hindi man ho gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalong-lalo na yung presyo ng bigas na yan. Grabe naman yan, sir. Mag-aapat na taon na ho kayo yan. Pero yung pinangako yung, hindi na 20, 30 pesos na lang. Hindi ho nila magawa-gawa kasi ang nasa utak nitong mga politiko na to, kagaya nitong si Tamba, nitong si Marcos Jr., kung paano nila pahahabaan at paano nila hindi bibitawan ng kapangyarihan sa pamahalaan. Yun ang katotohanan doon, mga kababayan. Segwayin ho natin na mabilisan, nakakahiya naman tong administrasyon na to. Wanted daw. Panigurado. Pakanayan ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Sigurado ho tayo dyan. Pakanayan ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Wanted, Harry Roque, Pogo lawyer. Hindi nga Pogo, sabi na nitong si Cassie Onge. Sinungaling. Mali ho yan. At ano ang kaso? Paano siya naging wanted? Contempt ho siya. Paparusahan dyan sa House of Representatives. Under ho siya sa pagpaparusa ng House of Representatives. Pero hindi ho siya wanted. Hindi ho siya fugitive. Hindi ho siya pugante. Tapos yung mga nagpapaskill ng ganyan, nag-aaral pa sa UP, mga loko-loko. Mga wala pang napatunayan sa buhay, pagka nagsalita, akala mo na kung sino. Nanghihingi pa nga ng baon, hindi naman sa linalahat natin. Nanghihingi pa ng pera sa kanilang mga magulang, pero kung makapagsalita, akala mo kung sino nang kagaling-galing. Ito mga kababayan, dumako tayo dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista kaugnay dun sa mga nangyari kahapon diyan sa pagdalo nitong si Vice President Sara Duterte diyan sa House of Representatives. Game! Ito na ho, si Attorney Trixie na ho to, Attorney Trixie. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. So, kanina nag-live na po tayo for about 30 minutes tungkol dun sa general yung takbo ng hearing ngayong araw na ito. Muling pinupuntirya ang Office of the Vice President at muling pinupuntirya ang confidential funds. Ang tawag natin ngayon, ang conclusion natin sa mga ginagawa ng mga kongresista ay ito ay isang fishing expedition. Naghahanap po sila ng mga mali na ginawa or naghahanap sila ng maaari nilang i-consider na illegal or magagamit para masira ang ating Vice Presidente para hindi siya makatakbo o para paghandaan ang isang impeachment proceedings. Ito po ay sinabi ng ating Vice Presidente sa kanyang statement. Sa statement niya, ginawa niyang maliwanag sa lahat na aware siya na pamumulitika lang talaga ang mga ginagawa ng ating kongresista at ayaw nilang tumigil. Gayunpaman, regardless of their actions, mananatili siyang magsisilbi sa taong bayan at hindi nila kakayaning sirain siya, hindi nila kakayaning pala. So, pero let's take a look at two interesting exchanges, or three siguro. Okay. Ang una, yung exchange with Congressman Abante and Congressman Marcoleta, na tinatanong ni Congressman Abante na, are you rebuking this committee? So, isa yon. Parang nakakaano lang, na nagre-raise lang ng isang punto si Congressman Marcoleta tungkol doon sa ginagawa ng committee, lalong-lalo na sa kanilang pawawalan respeto daw, ayon sa kanya, na tila pagwawalang galang sa Vice Presidente
sumagot ang Congressman Abante na Congressman Marcoleta ang komite. Hindi rin, kumbaga, na nalingat ang committee sa pagpo-point out, lalo na si Chairman Chua, na nagsasabing hindi pala ng miyembro si Congressman Marcoleta daw ng komite. Ngayon, paano nangyari? Doon sa exchange ni Chairman Chua at ni Congressman Marcoleta, naging maliwanag na nag-i-interpret or tila nag-i-interpret ang komite na hindi na miyembro si Congressman Marcoleta. Ang sinasite nila ay yung pagtatalaga ni Congressman Marcoleta bilang Vice Chairman ng committee ay ginawa daw ng Committee on Rules. Ang Committee on Rules daw ay may jurisdiction for organization and among others, membership of the various committees in the House. Okay. Nung ang Committee on Rules daw ang nagtalaga bilang Vice Chairman kay Congressman Marcoleta. So, ang pagtatalaga niya bilang Vice Chairman ay automatic nagtatalaga sa kanya bilang isang miyembro. Automatic assumed yun. Kasi hindi ka naman pwede maging Vice Chairman kung hindi ka miyembro ng committee. It simply follows. Ngayon, on the other hand, sabi naman, ang interpretation naman ni Congressman Chua ay kapag natanggal ka bilang Vice Chairman, then automatic matatanggal ka din as member. Hindi po necessarily tama yan ayon kay Congressman Marcoleta kasi kailangan maliwanag yon sa pagtatalaga sa kanya. So, in that sense, logical lang sinasabi ni Congressman Marcoleta kasi ang chairmanship, pag itinalaga ka as chairman, automatic member ka. Pero pag tinanggal ka as chairman, hindi automatic na matatanggal ka as a member. Pero yun po ang ini-insist ni Congressman Chua kung kaya't sinasabi na si Congressman Marcoleta ay walang personalidad o walang standing para humingi or mag-move o kaya mag-order on behalf of the committee ng pag-produce ng mga dokumento dito sa COA. Talagang planado, pati yung pagtanggal kay Kong Dante na hindi na siya kasama sa miyembro dahil sigurado tayo, dahil sigurado sila makakagawa ng paraan itong si Kong Dante kung kasama pa rin siya doon sa komite. Yun. Galing. So, in fact, ni-raise namin sa Luminous yan. Kasi katakataka na ang last publication, hindi naman si Congressman Chua ang chairman ng Committee on Good Governance, pero bigla na lang siyang naitalaga at umupo na bilang chairman, surprisingly, just in time for this hearing. So nakakagulat. Kasi parang napaka-random at napaka-biglaan naman na 1 minute, chairman ka, hindi ka chairman, then the next minute, miyembro ka na, chairman ka pa, and then in another minute, na yung ikaw na tinalagang vice chairman ay hindi na vice chairman, tanggal ka pa sa membership. So it seems so random and so chaotic yung pagpapatakbo ng mga komite na ito dahil nagmamadali silang ipuntirya nga ang vice-presidente at siraan siya just in time for the 2025 elections para wala siyang credibility, mangampanya para sa mga tao niya, at para din wala na siyang sirain ng kanyang reputasyon just in time rin for the 2028 elections. O kung hindi man, para siya po ay ma-impeach. Grabe ho to, King. Grabe. Si Pastor, sabi ni Reynante, tinanong pa kung bakit nang hingi ng confi fund si VP Sara samantalang yung mga nakaraang VP naman wala si... Okay, ganito ang tinatanong niya. Mali actually yung analogy ni Kong Abante. Ang sabi niya, ito pakinggan ho natin. Di ba ang mayor may confi fund? Pero ang vice mayor wala. Parang ganon. Yung governor meron, pero ang vice governor niya, wala. Okay. So, ang presidente meron. So, dapat yung vice president wala din. In-explain ng COA, sabi ng COA, hindi po ganon yon. Sabi, ang pwedeng magka-confidential funds ay yung merong allocation sa GAA.
Okay? Hmm. So kung sino yung ginawaran sa JAA, ibig sabihin, kung civilian agency ka, pwede kang humingi ng confidential fund. Kung ito ay ginrant sa Committee on Appropriations or ginrant nandun sa National Expenditure Program at pinayagan ng Committee on Appropriations at pinayagan ng Kongreso, pwede kang magka-confidential funds. Pinipilit ni Kong Abante na hindi naman normal na nakakakuha ang Vice President ng Confi funds. Kasi wala naman daw kay Lenny, bakit bibigyan din si VP Inday? So actually, mali yung niya. Anybody who asks for it at ginawaran siya, nasa NEP, na pinayagan ng Kongreso, pwedeng magka-confidential funds basta nakapasok yung item sa GAA. Yon ang problema dito kay Atras Abante. Yan ang problema sa kanya, bira ng bira. Partida, nakikipagtalo pa ho siya dyan sa House of Representatives sa mga abogado, sa mga abogado ng COA. Hindi naman ho abogado. Ewan lang ho natin, baka pati kongregasyon nitong tao na to, hindi na rin maniwala sa... Wala ho tayo sinasabi dito kasi diskumpiyado na ho tayo dito. Lahat na lang ata lalabas sa bibig nitong mama na to, kailangan ho nating questionin. So totoo lang itong bishop kami, dala-dala kang dalawang armas? Bishop kami, dala-dala kang mahabang armas? Meron ka subo-subong yan, ang tawag dito? Sigar sa bibig mo? Tama ho ba yun? Akala ko ba, ito, lang ho to, kumbaga, napag-uusapan lang. Ayaw nating ihalo yung relihiyon dito kasi usaping politika to. Akala ko bang templo ng Panginoon ang katawan ng bawat tao? Bakit ho kailangan yung gawin nitong si Atras Abante sa sarili niya yung mga bagay na yun? Meron hong mali dyan sa tao na yan, kaya sa mga ewan ko sa inyo kung naniniwala pa kayo dyan sa mama na yan, Sabi ni Perlito, the strong will of VP Inday magiging mitya para sa masang Pilipino na magising sa tunay na isulong ang good governance. Sabi ni Lito, for info ng napalayas, si FPFEM, merong PCGGN, Philippine Commission Presidential Commission on Good Government para habulin siya at ang mga magnanakaw at mandarambong kasama ang kanyang mga libores. Pandalito says, natuwa po ulit ako kay VP Inday kanina, in-invite ng AHOR yung mga tauhan niya, pero siya ang tumayo para sa kanila. Excited na ako sa 2028. EG says, malaking tulong kay Madam. Okay, nabasa na natin yan. Bobby Aranya says, sino ba ang may karapatan na mag-lifestyle check kay Kimbo sa dati niyang mga mamahaling gamit na bags na milyon-milyon ng prices? Wala po, except siguro yung Office of the Ombudsman. Pwede nilang imbestigahan for possible commission ng graft and so on. Alam nyo kung sino pa dapat i-lifestyle check? Sa tingin ho natin, pati itong si Abante, kailangan i-lifestyle check itong mama na to. Kasi bigatin ho din ho yung mga kargada nito. Matitindi ho. Relo ho nito nagkakahalaga ng 4.2 million at yung isa pa, yung tumayong para mag-privilege speech para dito kay doon sa confidential fund ni BP Sara. Dapat din hong ma-lifestyle. Lahat to ng mga congressman dapat i-lifestyle check itong mga walang yang to. Tokwa. Sabi ni Raymond Christopher, but Representative Herrera put Kim Buaya in her place. It was just that one exchange, okay? Doon because si Congresswoman Kimbo, hindi kasi kaya ni Congressman Saldico na i-defend yung recommendations ng Committee on Appropriations. So sabi ni Congressman Bernadette Herrera, bakit ginagamit, halimbawa, yung sa savings? She was inquiring into the savings of agencies.
bakit daw ginagamit yan? Dapat hindi yan ginagamit kasi it is allocated for a particular purpose. Ang sabi ni Congressman Kimbo, and mali siya doon, ni Congressman Stella, sabi niya hinihiram lang po yan ng ahensya, pag pumasok na yung ibang fund, ibabalik yan. Mali po yan kasi tinatawag na fund, ulit sila tungkol dun sa transparency. Ayun na nga, they can simply ask ko, bakit why are they slamming the vice president? At hindi pa final yung findings ng COA. Sabi ni President B, pwede bang kasuhan yung mga naglabas ng confi funds sa COA audit? Kung mga kongresista po ang naglabas noon, during the course of the inquiry, may parliamentary immunity po sila. Pero pwede sigurong kasuhan para i-challenge yung immunity na yun. Sabi ni Kuya Ken, meron na ba nagsampa ng kaso to ask the Supreme Court ng stop order sa you mean TRO? Well, meron nga pong kaso na final si VP Inday tungkol doon sa confidential funds at nakahain ito sa Korte Suprema. Ang desesto, that's not what it says in the revised penal code. Puro sila CIF, wala nang ibang bago sinabi ni Kong Marcoleta sa COA na pakisubmit daw na lang lahat na may disallowance. Pinigil nga siya, di ba, ni Chairman Chua. Kasi natutumbok nitong si Congressman Rodante Marcoleta, kung gumagawa tayo ng batas para maiwasan yung mga ganitong klaseng pangyayari sa pamahalaan, might as well imbitahin na natin lahat na merong notice of disallowance, di ba? Kaso ang gusto lang hong pag-usapan yung kay Vice President Sara Duterte, meron pa naman siyang 3 buwan para sumagot doon sa doon sa notice of disallowance. Jeffrey Uy says, center of the inquiry is always the confidential funds of the VP. Yun lang naman kasi yung nakikita nila. Ito, tama si Nicolito, lalo lang tataas ang survey ni VP Sara, halata na kasing pinagtutulungan siya. Sabi ni Ophidian, thanks for notice and on triggering you. I had my answers wanted for a deliberate evade words. I love to see my idol never deferred her road to sainthood. Itong mga congressman na to, talagang andumi ho maglaro, pero kasama ho lahat yan sa politika, lahat ho yan kasama. Noong pinasok ng mga Duterte, ang larangan ng politika na yan, anticipated na ho nila na, kumbaga, dun sa worst case scenario, yung worst case scenario ni VP Sara, noong ini-imagine niya kung paano biglang magkandaloko-loko lahat ng kaganapan sa pagiging vice president niya dahil siya mapuputukan. Marahil sumagi na ho sa kaisipan nitong si Vice President Sara Duterte ang senaryong nangyayari ngayon sa kanya. Kaya kita naman ho natin, talagang alam niya ho paano niya i-handle lahat ng ibinabato sa kanya nitong si Tambaluslos. Kung di nyo pa ho napanood tong video na to, ito ang pinaka-latest upload natin kanina. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update, sa mga bagong member natin. Maraming salamat ho. Wala ho akong masabi. Thank you sa napaka-solid ho nating community dito sa PH Update. Kung di pa ho kayo nakasubscribe at umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, click nyo na ho yung subscribe button na yan. Maraming salamat po. Mag-ingat ho kayo lahat. Mali natin Pilipinas.